Iniulat na pinatulan pa rin umano na isang barko ng Chinese Coast Guard ang isang maliit na bangkang dimotor at sinabi sa isang report na agresibo umanong hinarang ng mga Chinese ang isang mangingisda. Ayon sa pahayag ng mangingisda, patungo sana siya sa kanyang mga kasama nang bigla umanong nilapitan ng Chinese Coast Guard ang kanyang bangka, kaya agad umano niya itong pinandar at umiwas sa barko ng China. Nangyari ito matapos magdesisyon ang Pilipinas na bigyan ang US military ng access sa mga base nito, ngunit iginit ng dalawang panig na hindi ito isang paghahanda para sa isang digmaan at layon lamang na palakasin ang kakayahan ng bansa na protektahan ang sarili nito laban sa anumang external na banta. Sinabi naman ng Department of National Defense Secretary sa isang pahayag ng kasalukuyan geopolitical na sitwasyon ngayon sa rehiyon ay lumalala at nagiging mas delikado. Idinagdag niya na hindi umano naghahanda ang Pilipinas para sa isang digmaan at layon lamang ng gobyerno na i-develop ang defense capability ng bansa laban sa anumang mga kaganapan at banta sa ating seguridad. Ngunit ang naging pahayag ay nagdulot naman ng pagkabahala at pagtutol mula sa ilang mga senador sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ang mga tropa ng Estados Unidos ng access sa 4 pang mga site bukod sa 5 lokasyon sa ilalim ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. Pinahihintulutan ng EDCA ang pag-access ng US military sa mga base ng Pilipinas para sa mga joint training, pre-positioning ng mga equipment at pagtatayo ng mga pasilidad tulad ng mga runway, fuel storage at military housing, ngunit hindi pinapayagan sa kasunduan ang isang permanenteng presensya. Ang desisyon ni Pangulong Marcos na inihayag sa ginawang pagbisita ni US Defense Secretary ay ginawa sa gitna ng pagkabahala nito tungkol sa pagiging asertibo ngayon ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Isang dating Philippine military chief umano ang nagsabi ng Estados Unidos ay humingi ng access sa mga base sa Isabela, Zambales at Cagayan na kung saan ang lahat ay nasa Luzon at malapit din ang mga ito sa Taiwan at Palawan. Tinutulan naman ang pagdaragdag ng mga bagong military site at sinabi niya sa ginawang pagdinig sa Senado na ayaw niyang magkaroon ng anumang problema ang EDCA sa China. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinuyot umano ng US Navy at Marine Corps ang buong West Philippine Sea habang nagsasagawa ang mga ito ng joint exercise sa lugar sa gitna ng patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing. Ang 7th Fleet na nakabase sa Japan ay ipinahayag noong nakarang araw ng USS Nimitz Aircraft Carrier Strike Group at ang 13th Marine Expeditionary Unit ay magsasagawa ng isang tinatawag na Expeditionary Strike Force Operation sa West Philippine Sea. Sinabi nito na kabilang umano sa mga gagawing joint exercise ay ang mga warship, ground forces at aircraft ng US military, ngunit hindi sila nagbigay ng detalye kung kailan matatapos ang mga pagsasanay. Samantala, patuloy na inaangkin ng China ang halos buong South China Sea at mariin nitong tinututulan ang anumang military activity ng ibang mga bansa sa pinagtatalo ng waterway na kung saan ay tinatayang $5 trilyon na halaga ng kalakal ang dumadaan sa nasabing karagatan bawat taon. Walang opisyal na posisyon ang Estados Unidos tungkol sa soberanya sa South China Sea, ngunit nanindigan ito na dapat pangalagaan ang freedom of navigation at overflight sa lugar. Regular din nagpapadala ang Washington ng mga warship malapit sa mga outpost ng komunistang bansa sa Spratly Islands na naging dahilan naman upang magalit ang Beijing.
Patuloy namang pinapalakas ng Estados Unidos ang defense alliance nito sa Pilipinas na kung saan ay kasalukuyang nahaharap sa mga ginagawang pangangamkam ng mga Chinese militia at Coast Guard sa West Philippine Sea. Sinabi ng US military na matagal na umanong nakaplano ang mga pagsasanay at ito ay ginawa sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing dahil sa pagtarget ng US military sa isang pinaniniwalaang ng China na pumasok sa loob ng airspace ng Estados Unidos. Sinabi ng Washington ng ay may kakayahan umanong makadetect at mangolekta ng mga intelligence signals, ngunit iginiit ng Beijing na ito ay isang weather research airship lamang na aksidenteng lumhis sa intended na direksyon nito. Dahil sa nangyaring insidente, bigla umanong kinansila ni US Secretary of State ang gagawin sana niyang pagbisita sa komunistang bansa at sinabi na layo nitong mapababa muna ang tensyon. Pagkatapos maglabas ng Washington na isang bihirang pahayag ng panghihinayang dahil sa nangyaring insidente, mas pinaigting naman ng China ang retorika nito at sinabi na nag-overreact lang umano ang Estados Unidos.